Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, nakakaintriga po ito hong post po ni Mr. Teo Moreno sa kanya hong Facebook page. Ano po, na? Actually, 12 hours na po, ito hong post ni Teo po mga kabida, kung saan po ay ipinakita po niya ito hong picture, okay? Nakasama po itong si Vice President Sara Duterte, Direk Darilliap at ito hong si Senator Amy Marcos, Now, papakita ko po sa inyo yan po. Alright, tatlo po yan sila, nasa picture mga kabida. Okay, kung mapapansin po ninyo, yung kanila pong background po ay color green, Okay, anong ibig sabihin dyan? So, posibleng naka-chrome o naka-chroma po yan, Pag naka-chroma, most likely, nasa studio po yan sila, Okay, itong pangalawang picture po, bilang patunay na nasa studio po talaga itong tatlo, Yan. Yan po. So, malinaw na nasa studio po sila, mga kabida. So, isang photo session po yan. Okay? Yung photo, yung picture na yan, na post po mga kabida ni Teo Moreno. Now, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin dyan ho sa picture na yan, mga kabida? Kasama ho si VP Sara at ito pong si Senator Amy Marcos. Isa lang po yung indikasyon, okay? Posible po, nagsanib po yung puwersa po ngayon ni Vice President Sara at ito hong si Senator Amy Marcos, mga kabida. Okay? Maraming mga kababayan po natin na malilikot yung pag-iisip. Siguro nag-umpisa na pong mag-speculate, Ano kaya yung kanilahong mga speculation? Is as good as mine ata, Okay. Okay, para po sa akin ito lang. Haka-haka ko lang po ito kasi hindi ko po alam yung buong storya po dito kung bakit po sila nagpa-picture, silang tatlo o silang dalawa po mga kabida, Ang sa akin po, ang duda ko po baka ho i-endorso po ni Vice President Sara Duterte ito pong si Senator Amy Marcos po mga kabida, Kasi alam naman po natin na kahit papaano magkaibigan itong dalawa, Kahit po yung kanilang pagkakaibigan po mga kabida ay sinubok po ng politika, Diba? Kung titingnan po natin yung kanilang pagkakaibigan, yung history po nila, Magkaibigan ng umpisa, okay? Tapos, yun, dumating yung point mga kabida na ginipit po itong si Vice President Sara Duterte, ng Marcos administration. Okay? Sa pamamagitan po ng pagsasagawa po ng left and right na investigasyon po mga kabida dyan po sa House of Representatives. Okay? So, kahit na po meron pong ganun hong panggigipit, hindi ho nawala yung kanila hong pagkakaibigan. Although, maraming nagsasabi na naglaylo daw ito hong si Senator Amy Marcos at itong si Vice President Sara na mag-usap silang dalawa o magkita silang dalawa because of the pressure coming from this administration. Alam naman po natin na itong si Senator Amy is kapatid po ng presidente po natin, Bongbong Marcos, mga kabida. Hindi ho mawala sa isip po mga kabida na baka ho mas kampihan po ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid. Okay? Dahil ho sa kasabihan na blood is thicker than water, kaysa kanyang kaibigan na si VP Sara, mga kabida, So medyo matagal-tagal pong hindi ho sila nag-usap in person. Ito hong si VP at saka si Senator Marcos. So parang sinubok yung kanilang pagkakaibigan dito mga kabida, Plus, yung nangyari po kay dating Pangulong Duterte na hinuli po, inaresto po mga kabida sa ilalim po ng Marcos administration, Mas lalong tumindi yung tingin po ng mga kababayan po natin yung kanilang samahan ni Senator Amy at Vice President Sara Duterte na posibleng lumabo po dahil po dito. Pero hindi ho nangyari mga kabida. Taliwas po yung speculation, taliwas yung pananaw po ng mga tao kaysa dito ho sa actual na pangyayari po sa pagitan po ng dalawa po mga kabida. Ngayon nga kung maalala po ninyo,
nag-guest po itong si VP Sara po mga kabida sa Senate investigation, ano? Via video call, ano po. Okay? So, isang indikasyon po na okay po sila. Wala hong problema, ano? Okay? Siguro na intindihan po ni VP Sara yung katayuan po ni Senator Amy mga kabida dahil ho parang turn between two lovers po siya dito, yung kapatid niya o yung kaibigan po niya, no? Okay? Pero mas nanaig mga kabida yung pag-search po ng katotohanan ni Senator Amy. Kasi ho, sa kabila po ng magkaparihong dugo, ano, na nananalaytay po sa kanilang mga ugat mga kabida, mas pinili po ni Senator Amy na hindi ho magbulag-bulagan po sa mga pangyayari po ngayon sa ating bansa. No? Gumawa po siya ng paraan para matukoy yung katotohanan kung ano ba talaga yung totoo na nangyari doon po sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Ano? Kaya ginawa po niya yung Senate hearing. Okay? Ang dami hong mga revelations. At doon po napatunayan mga kabida, meron pong mga paglabag, ano? Sa paghuli po sa dating Pangulo. Kaya siguro na-feel po ni Vice President Sara Duterte yung talagang pagiging totoo ano, ni Senator Amy. Kaya siguro yun, mas lalong tumatag yung kanilang samahan po. Ano? So para sa akin po mga kabida, ito hong nakita po nating photo o picture na magkasama itong dalawa, nagbabadya po ito ng possible alliance po, ano? Ng dalawang mga babae. Itong si Vice President Sara at saka itong si Senator Amy Marcos. And most likely, baka magkaroon po ng endorsement po itong si VP Sara po, ano? Kay Senator Amy Marcos. Kailangan po talaga ito mga kabida ni Senator Marcos dahil kung titingnan po natin sa mga surveys po mga kabida, out of the Magic 12 na po siya, no? Okay? Mas makatulong po ito kung sakali hong i-endorso po ni Vice President Sara Duterte mga kabida itong si Senator Amy sa pag-boost po sa kanya hong kandidatura bilang re-electionist senator mga kabida. No? Plus, yung endorsement ni Senator Robin Padilla sa kanya, ang presidente po ng PDP Laban, ano? Parang lumabas po na si Senator Amy po yung pang-11 po na kandidato ng PDP Laban as guest candidate, ano po. Alright? So, ito na kaya yung umpisa, mga kabida, na pagsasanib puwersa po ng Marcos at saka Duterte sa pangalawang pagkakataon, ano? Kasi kung maalala po ninyo, nagbitaw po ng salita po itong si VP Sara na never again na makipag-ugnayan at makipag-tandem po siya sa Marcos, ano? Pero iba kasi yung si Bongbong at saka ito hong si Senator Amy, ano? Mas matatag yung kanila hong pagkakaibigan at mas kilala ni Vice President Sara ito hong si Senator Amy kaysa kay Bongbong Marcos, mga kabida, no? Although marami pong mga Duterte supporters, mga kabida, na parang alanganin po, ano, dito ho sa kay Senator Amy Marcos, ano po. Kasi ho, yun nga, yung impression kasi mga kabida na wala hong panindigan po itong si Senator Amy, ano po, sa mga issues concerning this administration, ano, at concerning the Dutertes. Okay, parang kung meron man siyang mga comments, pero parang pahapyaw lang po, ano, walang diin. Yun yung napapansin po mga kabida ng ilang mga supporters po ng mga Duterte. Kaya kahit na po gumawa po ng paraan itong si Senator Amy mga kabida na at least man lang makabawi po sa mga Duterte sa pamamagitan po ng pagsagawa po ng investigasyon, maraming hindi po bumilib at hindi ho naniniwala, no? At isa na po yan, ano? Ito hong si Attorney Sal Panelo, mga kabida. In fact, meron pong hamon po ito kay Senator Amy. Maniniwala lang daw itong si Attorney Panelo po mga kabida na talagang totoo yung kanya hong hangarin, ano, sa mga Duterte, yung pakikipagkaibigan po sa mga Duterte kung sasampahan po niya ng kaso ito hong mga arresting officers, lalong-lalo na po ito hong si Gerald Torre, ito hong mga opisyal po ng gobyerno na involved po dito ho sa illegal po na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, mga kabida. At yung pinaka-importante po na mag-file po siya ng impeachment case laban po sa kanya hong kapatid.
na si Bongbong Marcos, ano po, mga kabida. Yun lang po daw yung paraan para maniniwala po si Attorney Panelo na talagang totoo yung kanya hong hangarin po sa mga Duterte, mga kabida. Ano po. Anyway, dito ho sa mundo, you cannot please everybody. Kahit anong gawin mo, mga kabida. No? Kahit na po sincere ka sa ginagawa mo, pero hindi mo lahat mapiplease. Okay? Basta ang importante dyan is magiging consistent ka lang talaga. Okay? Magiging consistent lang itong si Senator Amy kahit na po may mga sektor po ng mga Duterte followers o supporters na hindi ho naniniwala po sa kanya. Basta ang importante doon, makikita po ng mga Duterte followers na consistent ito hong si Senator Amy Marcos, mga kabila. Kahit na po, hindi po siya makikipag head-on talaga, doon po sa kanya hong kapatid. Alright? Hindi naman talaga expected yan na makipag head-on siya kasi kapatid niya yun no? Alam natin na mas mabigat talaga yung dugo, no? Pero ang importante po dyan, mga kabida, kahit po mas mabigat yung dugo, at least hindi ho nagbulag-bulagan ito hong si Senator Amy Marcos sa mga nangyayari po sa ating bansa, no? Okay? She has that guts to speak up, against this administration. So, yun lang po, Para po sa inyo, mga kabida, ano po yung tingin po ninyo dito at pananaw po ninyo, You can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, by the way, bago na po ang pangalan ng aking channel. Ang channel ko po ngayon is The Journalist Opinion from its original name, channel name, Il Bautista Official po, mga kabida. So dito na po kayo mag-subscribe sa mga hindi pa po subscriber. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida. God bless po.